Well, the defense team is not here to lose, di ba? So, binuo kami, we only have one target. It's not just to win, but actually to show the general public and the people of the Philippines na walang katiwalian, na walang katotohanan sa mga ikangay katiwalian na binabato sa ating Vice Presidente. Buo ang tiwala ng defense team ni Vice President Sara Duterte na mapapabulaanan nila ang lahat ng mga akusasyong ibinabato laban sa pangalawang Pangulo sa ginawang impeachment proceeding sa Kamara. Nanindigan si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Sara sa impeachment case, na walang basihan ang mga akusasyon ng katiwalian laban sa Vice Presidente. Ipinaliwanag din ng isa pang abogado ng pangalawang Pangulo na si Attorney Sheila Sison na kahit tila kamangha-mangha o napakalaking halaga ng pera na binanggit sa pagdinig ng House Committee on Justice, hindi ito sapat na ebidensya na bahagi ito ng katiwalian o transaksyong konektado sa isang unlawful activity. Bagamat may mga ulat anila ng suspicious transactions mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, wala umanong napatunayan na ang mga ito ay konektado sa anumang aktibidad na labag sa batas. I think what we also need to remember is, despite the alleged amounts that were presented yesterday, doon sa sinasabi nila na AMLAC reports, ng SDRs, TTRs, etc. Walang kahit ano na sinabi rin ang AMLAC that any of these SDRs or transactions was linked to any unlawful activity. Yun ang dapat na malinaw. And I think yun ang dapat din natin maging gabay, no? Bago natin paniwalaan o kunin yung mga impormasyon lamang nilalatag sa ating harapan. What I'm saying is, before we draw any conclusions, again, we should look at the fundamental issue. Samantala, binigyang diin ng defense team ni VP Duterte na sa usapin ng impeachable offenses laban sa Vice Presidente. Tanging ang mga aktibidad mula noong 2022 o ang simula ng termino ni Duterte bilang pangalawang Pangulo ang dapat maging saklaw ng anumang impeachment proceedings. Kailangan malinaw sa atin kung ano ba talaga ang sakop ng isang impeachable offense. Very clear naman po sa Sara Duterte versus House of Representatives yung huling desisyon ng ating Supreme Court ng impeachable offense only refers to offenses allegedly committed while the impeachable officer is occupying that impeachable office. So we're talking about 2022 to present. So kailangan po malinaw sa atin yon. And of course, legally, kung pwede lang, we will confine ourselves to that. Giit ni Attorney Poa na hindi dapat isama ang mga issue noong mayor o vice mayor pa ito ng Davao City dahil hindi naman siya impeachable officer sa panahong iyon. Of course, para sa amin hindi. No? Because obviously, ano ba ang purpose ng impeachment? Di ba ang basis ng impeachment is meron tayong impeachable offenses. So, yung mga 2000, may 2005 pa ba, 2006, 2007, na hindi naman siya impeachable officer, hindi na yan saklaw ng impeachment proceedings. Samantala, kinumpirma ng depensa na wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng desisyon mula sa Commission on Audit o COA hinggil sa disallowance ng confidential funds at kaugnay ng ipinababalik ng komisyon na 73 million pesos na confidential funds ng tanggapan ng Vice Presidente. Ipinaliwanag ni Attorney Poa na hindi pa pinal ang desisyong ito. Ngayon, pagdating sa restitution, hindi pa po panahon para pag-usapan ang restitution because hindi pa po final yung decision na yan. Let me clarify that. No? After a decision is rendered by the commission proper that is adverse, in this case, to the accountable officers of the OVP, meron pa pong 30-day period within which we can file an MR or we can, or actually, upon denial of the MR, or motion for reconsideration, we will go up to the Supreme Court based on Rule 64 of the Rules of Court. At yan po ay nasa COA rules mismo
doon lang po sa desisyon ng Supreme Court magiging final itong disallowance. Sa kabila ng mga usapin sa impeachment, nagpahayag ang defense team ni VP Sara na handa nilang pabulaanan ang lahat ng paratang oras na magsimula ang formal na paglilitis sa Senado. Ito anila ay habang inaantay rin ang desisyon ng Supreme Court sa kanilang petisyon laban sa kasalukuyang impeachment proceedings ng Kamara. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.